Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Tutukan subong nga Miyerkules. ERC nagmando sa mga power distributor nga hindi anay pag-utdan sang kuryente ang mga hindi makabayad subong nga Mayo tubtob Hulyo. Masobra 40 ka kolorom tricycles nga nagabiyahe sa Bacolod City gin pang impound. Gatong kag parts ang nakapark nga motorsiklo sa Ibisan Capiz gin kawat. Negatibo nga epekto sa ikayong lawas ang golpeado nga pagbaylo sang tiyempo gin patpat sang medical experts. Kag wedding reception sa Albay wala na punggan sang paglupok sang bulkan Mayon. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapanguna nga balita, ERC nagmando sa mga power distributor nga hindi magpang-utod sang koneksyon sang kuryente sa mga hindi makabayad sang ila bill subong nga Mayo tubtob Hulyo. Pila ka konsumidor ginakabig ini nga dako nga bulig. Si John Sala nakatutok. Nagapabilin sa idalom sang State of National Energy Emergency ang pungsod tugas ang ginagamo sa Middle East. Ang sinigin mandoan sang Energy Regulatory Commission ng mga power distributor nga hatagan ligwa kag hindi gilayon pag-utdan sang koneksyon sa kuryente ang mga konsumidor nga hindi makabayad sang ilabil. Ipatuman ini sugod-subong nga bulan sang Mayo tubtob Hulyo. Base sa advisory sang ERC sakop sini ang tanan nga mga residential kag non-residential consumers. Ginmandoan man sa komisyon nga pahanugutan ng installment payments sang bill para sa mga nagakonsumo sang hindi masobra sa 200 kilowatt per hour. Subong nga nagalambot sa danger level ang heat index sa syudad sang Iloilo, unay ang electric fan ni Nanay Madeline. Dako gyud nga pabor at least nakabulig sa mga pumuluyo bala nga wala sang bala nga kwarta enough nga kwarta nga magbayad. Siyempre subong crisis mabudlay mangita kwarta. Amat-amat pala nga nagabangon si Nanay Belen halin sang nasunugan ini sang balay. Ganituman man ang iya pagpasalamat bangod buhin ako no ini sa iya palaligban kada bulan. Makabulig na yan nasunugan ko munti. Yawan ko pa ka obra ka balay ko. Di subong suga naman ang problema. Ang more power, madugay na kuno nga nagapahanugot sa ang utay-utay nga pagbayad sang bill sa kuryente. Ang mga konsumidor nga luyag mag-avail sini. Mayara sang kinahanglan pirmahan nga promissory note. This time, kinanglan na kita mga tiyon nga importante ang ginatawag na simpatiyaw. Kadungan sinigin mandoan man sang ERC ang mga power generation kag transmission companies nga panugutan man ang mga power distributor nga baydan sang utay-utay man ang ilang balayran sa sulod man sang 3 ka bulan. Upod kay Marvin Lauderes, John Sala, 1 Western Visayas. Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag Panay makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, sir, mga puso, madamong ginasalamat. Masobra 40 ka kololom nga tricycle sa Bacolod City ginpang impound. Nakatutok ay Eileen Pedreso. Naaksidente sang damlaglang ang ginasakyan nga tricycle ni Billy. Nakaaguminisang pilas apang wala man matamaan. Nadudla pag idini. Matapos matukiban nga ang ginsakyan, kolorob. Experience na mo, wala, hindi kumpleto ha. Wala license. Kung iba na ipadalaga-dala, hubog, gasong padlagan. Di nang seguridad sa pasero, wala. Sa monitoring sa Bacolod Traffic and Transport Management Department, magluwas sa pila ka barangay roads. Naglabot pa sa Dalan Lacson, Araneta, kag downtown area ang kolorom ng mga tricycle. Sa pinakauling nga operasyon, masobra 40 ka mga kolorom nga tricycle ang ginpang impound. Actually, nagasugod na kami since pagtapos ng aton one-stop shop. Nagpanakop na kami liwat sa aton mga kolorom. May warning na kami. Bawal ang mga tricycle sa zone. Sa kolorom pa lang, hindi na namon marapalan. Sa 10,000 ka mga tricycle nga nagabiyahe sa syudad, masobra 4,000 dire ang kolorom sunod sa BTTMD. Gani mas pasangkaron pa nila ang pagpangdakop sa masunod nga mga inadlaw. Pabor sa operasyon sa BTTMD ang pila ka mga driver agud hindi na makapamintaha sa dalanon. Nagapapos lang sila. Ang area, gagawa ni tuig-tuig ka permit. Sila pa na mayor pa, kaka-alper ka tao. Suwas na maka-aksidente, umahuli sila. Sakit ng ulo nila. Dapat gawin na nila yung tama. Aminado 52 anyos nga si Gorgonyo nga kolorom ang iya ginabiyahe nga tricycle. Apang wala kuno ini sa mahimo bangod sa kapigaduhon. Isa pa, wala man kami siyang tudang tudagit lang nga amon gid. Delikado man sa tuod sa biyahe. Anda naman dito sa Bacolod. Area, diri man lang sa
amon din. Panumdom sa kapulisan sa mga pasahero, siguraduhin nga hindi kolorom ang sakyan nga tricycle. Wala sa insurance. Kasi kung ma-disgrasya na siya, shoulder at sa driver. Aileen Pedreso, One Western Visayas. Pagpangawat sa duwa ka lalaki sa nakapark ng motor sa Ivisan, Capiz, nahuli ka. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Apisaryara sa sulod sang kudalang tricycle, makitaan sa sining nga video. Ang duwa ka lalaki nga daw ginalabot ini kag may ginakuti. Matapos ang pila ka segundos, gindiskitahan naman sa mga ini ang nakapark nga motorsiklo sigad sang dalan. Ginbuksan sa mga ini ang U-box. Nagpanilag anay ang mga ini tubtob nga gintaba na ang motorsiklo. Ang insidente ang natabo sa barangay Ilaya sa Ivisan, Capiz pasado alas 12 sang kagaon sa Lunes. Wala nakabaton sa reklamo ang kapulisan sa insidente. Apang nakita naman ang video kag ginaimbestigahan na ang natabo. Itay ko na ang ato niya investigator to conduct investigation at follow-up. Kag ko na lugit man, inapapaano ko sa ato investigator ang sinundan niya sa nasambit ng motor kag makuha ang tanan ng mga detalye. Ginapahayag nga na-recover man ang motor sa among nga barangay. Apang base sa post ng uploaders ng video, nadula ang tabutso kag brake master. Pati gasolina, ginkawat pa. Gingisi man ang pulungkuan sang motor. Bangod sini, wala ginadula sa kapulisan nga posible may agrabyo sa biktima mga sospek. Pahanumdom sa kapulisan nga siguruhon nga na-secure ang mga motor agud hindi mabiktima sang kawatan. Hindi ta pag ipabilin-bilin, lalo na limbawa idilin lang naton sa igad karsada, nakaangot pangyabi, kay there are instances nga subong sina nga ginatagaan naton tsansa ang kawatan. Upot Caramel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Sa Negros Occidental, mga kapuso, pagsunod sa manog sa comfort room sa isa ka resort sa banwasang Don Salvador Benedicto, posible tugas ang pagkaguba sa Northern Negros Natural Park suno pa sa isa ka environmental group. Yaring balita nga itong gintutugan. Isa kasahi isang kobra ang nakita sa inodoro sa sunod sa comfort room sa isa ka resort sa Don Salvador Benedicto. Sa maglantaw sa grupo nga Negrosanon Initiative for Climate and the Environment, resulta ini sang pagkaguba sang pinakabahin sa Northern Negros Natural Park na isa ka protected area. The news should be, why is there a lot of toilets and a lot of resorts in that specific area when it is our last ecological frontier as a province, and it's supposed to be a protected area, and that should be, and in a protected area there should be very limited infrastructure development. Mas maayos na si grupo nga liwat nga ilatag ang nagkakaigo nga protocols antes maghatag sang permit sa mga tourism establishment sa lugar. Sa pagtuon sa Tadrak Foundation Incorporated, posible nga nauhaw ukon ginagutom ang manog rason nga nakalabot sa iniduro. It was actually a king cobra, which is a very rare and shy species that usually occurs na sa mga forest area, and apparently with this El Nino, and so these snakes are often going sa mga cool places, and obviously the bathroom is one exception. Depensa sang DNR-NIR, istrikto sila sa paghatag sa Environmental Compliance Certificate. We make sure na walang additional resorts na maggawa without passing to the board, Protected Area Management Board. No? Para pag matapos ng board, kukuha siya ng Environmental Compliance Certificate. Obod Kiril Gisillo, Adrian Pretos, One Western Visayas. Mga kapuso, mainit nga tiyempo posible magresulta sa nagkalain-lain nga balatian sa tawo kag sapat. Cooling hub sa Iloilo City ginbuksan na subong nga adlaw. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Lanit Haro, Iloilo City. Kim? Jert, ginapaandaman kag ginapahalong sa otoridad ang publiko sa posible epekto sang pagkambyo sa tiyempo sa ikayong lawas, hindi lang sa mga tao kundi pati man sa mga kasapatan. Heat index nga yara na sa danger level sa sulod sa pila na kadlaw. Tapos buslan sang gulpiyada nga pagbubo sa ulan. Ang resulta, palamatian. Si Norman halin pa kuno sang nagligad si Mana nga nagalain ng pamatsag. Gabatsyag man gabatsyag ng galingin ulo ko, galain akong tingog.
Di siya garton lang inom tubig. For today, aton nga forecasted heat index sa possible magalabot sa 42 degrees Celsius there is siyudad sa Iloilo. Suno sa isa ka health expert, madamo sa mga balatian nga pwede makuha sa gulpiyada nga paglain sang tiyempo. Kung mabasa ang duta nga madugay na nabulad sa init, nagaresulta ini sa water vapors nga posible maupdan sang microorganisms kag pathological bacteria nga pwede mahaklos ang tao. Most commonly ang mga aton nga mga upper respiratory tract infections, especially sa aton nga mga asthmatic nga mga patients, grabe na sila mag-trigger. In more complicated cases, aton nga mga pneumonia, mga other respiratory diseases na obstructive, especially sa mga high risk naton, mga kabataan, mga katigulangan, and also those who are immunocompromised. Panugyan sa nilikawan ng pagpatial sa init, magbalon sa tubig kag mag-inom sa vitamins kag maintenance sa mga may-ara. Pati mga kasapatan ang hindi man hilway sa peligro nga dala sang gulpiyada nga pagkambyos ng tiyempo. Usually nagakos na siya sa mga lowers ang resistance sa aton kasapatan. And basically, dira man nagagawa ang mga common diseases natin sa mga animals. Lakip sa mga balatian nga pwede makuha sa mga kasapatan among hemorrhagic septicemia para sa mga baka kakarbawan. Sa poultry naman, sarang ang mga ini magsupres ang aratay o kung Newcastle disease. Gani kinahanglan kuno nga pabakunahan gid ang mga hinuptanan agud makalikaw sa pamalatian. Ginbuksan na subong adlaw ang duha ka cooling hubs sa Iloilo City. Apang ang aircon sa cooling hub sa Diversion Road ang daw hindi makasarang magpabugnaw sang lugar. We'll review ang specs ng aircon kung paano pagid natin within the day will make sure nga pa-upgrade na natin. Naka-standby man sa hub ang medical staff sang Iloilo City Health Office. The purpose of the BHW is for our vital signs assessment. Magakuha sila sa mga BP kag other vital signs. And then ang ato niya nga mga nurse is for the medical assessment. Isa sa mga nakagamit sang hub ang 36 anyos si Dennis nga naga-field work kag nagdesisyon nga magpabugnaw sa hub. Dako ginabulig kay because nga kung gabi init sagwa and then masulod ka din ka-rest ka. Jared, suno sa Provincial Veterinary Office, hindi luwas sa mga balitian ang mga hinuptanan nga ido kag kuring lakip na ang mga magagmay nga kasapatan. Gani panugyan sa opisina sa publiko nga siguraduhon gid nga may bastante nga tubig nga mainom ang mga hinuptanan kag may nagakaigo nga ventilation. Jared? Maramo gid nga salamat sa detalye Kim Salinas. Bantayan. Wedding reception sa Albay, wala na punggan sa paglupok sang bulkan mayon sa pagbalik sang One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, Korte Suprema ginbasura ang petisyon sa pagpauntat sa pagpatuman sang saka sa real property tax sa Iloilo City. Si Kim Salinas nakatuto. Petition is dismissed. Ini ang desisyon sang Korte Suprema sa petisyon sang Riverside Group of Companies nga punggan ang pagpatuman sa ginapayag questionable kag tuman kataas nga saka sa real property tax sa Iloilo City. Santo sa dokumento sang Korte Suprema nga napetsan Enero 28, 2026, pila sa basehan sang pagbasura among wala nagsunod sa husto nga procedure ang kompanya sa pagkwestiyon sang pag-implementar sang RPT. Abril 29 na sa nabaton sang Iloilo City Government ang desisyon. And we follow the correct procedure. May due process. To us, it's just an isolated case. To sila layag reklamo. Actually, naging moot na. Especially subong after they filed the case, 3 months after, may RP Barahan law na nagwa. Marso 2024 sa nagpetisyon ang kompanya batok sa Iloilo City LGU bangod nagalabot kuno sa 1,400% ang ginsaka sang ila RPT. Wala pa nabaton sang legal counsel sa kompanya ang kopya sa desisyon. Wala ta mahimo. I've always told everyone around me if we're going to lose this, I'm only willing to lose in the hands of the Supreme Court. Wala naman sang plano pa na mag-file sa motion for reconsideration ang kompanya. There's no more appeal. That's the end of it. Sakon lang, tinaguro. Kapoy na ko na. We were alone in this. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas.
Pila ka mga pamatanon sa Bacolod City, baw nakuhaan sa Laragway nga naga-hit-hit sang solvent. Insidente ginimbestigar na sa LGU. Yaring balita nga aton tutuga. Sa siningang mga Laragway, makita ang aktual nga pag-hit-hit sang 3 ka mga kabataan sa solvent sa tubang sang isa ka bake shop sa Barangay 39, Bacolod City. Gilayon yung pang-rescue sa LGU ang kabataan nga nag-edad 11, 13 kag 17 anyos. Mga residente sang Barangay Singkang Airport, wala nagatubang sa news team ang ilang mga ginikanan. Ang ato ni existing laws for children decriminalize na iya ang ilang acts naupod na dira ang sniffing of rugby. So hindi naton sila yaya nga sa abibis ang iban pwede lang sila yaya nga dakpon kay cover na siya ang children at risk Kilala sa mga residente ang 3 ka mga nadakpan. Ginatawag ko noong maini nga parking boys. Gakuan sila, pasaka-saka da pasahero, gapatras-atras. Tapos ang ihatag sila, tiyan mo na guri bakal nila man eh. Bakal nila sang? May rugby. Ambot kay Siabo magunong iban ba? Pagkalamo na di sila, itong mga 5 o 6 na di sila kabata. O gani ka luluoy blaw. Dapat na tani galing huwag mo na guro ba si mga ginikanan guro. Masami, nangatambay ang mga kabataan lapit sa pila ka mga establishmento sa lugar. Nagkakabala kamaan ang pila ka mga customer nga manghalit ang mga ini. Basta balikan kami bla. Hindi mo na mapaktan namin sana, nagigirag-base lang mo. Napailalim na sa counseling ang mga nadakpan kag napatawag naman ang ilang mga ginikanan. May liability ang mga ginikanan kahit sila gidya dapat but kabaluan kita nga damo-damo man factor. So parts ng intervention is ginalabot sila, ginaistorya gid ang mga ginikanan kag ang first step in dealing with children at risk is actually partnership siya sa barangay. Halin Enero 2026 naglabot na sa kapin 20 ka children at risk on a rescue sa LGU. Opo, Kiril Kisilio, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso motorsiklo sang empleyado sang Iloilo City LGU nga nakaparada sa guwasang simbahan sa La Paz, ginkawat. Modo sa kinawatay sang motorsiklo ginatutukan sang kapulisan. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Lunes ang aga sang ginpark ni alias Mer ang iyang motorsiklo sa gwa sang simbahan sa La Paz. Si Mer ang job hire employee sang CSWDO District Office sa La Paz. Diri nga lugar niya ginbili ng iyang motorsiklo tungod malapit sa ila opisina. Nakibot na lang ini nga wala na ang iyang motor sa lugar sang natapos ang iya obra Lunes ang gabi. Kani makita lang mo na bila mabalik. Amo na sa mama ako nga ginano ginpangagat daw. Service naman lang. Ang motor ang ginagamit ni Mer sa pagproseso sang payroll sa mga empleyado sang ila opisina sa Iloilo City Hall. Mabudlay ang pagtumod sa suspect bangod wala sang CCTV camera sa lugar. Ginatutukan na kuno sang kapulisan ang insidente. Ilabi na nga may mga modus sang pagpangawat sa motorsiklo nga ginabaligya ang mga piyesa online. Pwede magani nga ang iban gani ginakadinahan nila, ginalock nila sa boat karito nila pala para hindi dasig makakuha. Para awareness ba sa tanan kay do pila naman ka basis nga may mga amos inang insidente kay ang tendency sina hindi nila pag i-dispatch bilog nga motor ginaano nila na ginabulag-bulag nila lang ang every parts kay muna ang pagbaligya. Pahanumdum sa otoridad sa mga motorista nga sikyaron sa maayo mga parkingan antes bayaan kag mag-park sa mga may CCTV camera agud masikyar kung may insidente nga magluntad. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Pinasaon na isa ka maunguma matapos gilabo sang upod siniserminan sa bahin sang Barangay Manhoy, daw kapis kahapon sang kagahon. Pinasagtang kag sa lawas ang naangkon ni Darren Nicolas matapos gilabo ni Roberto Estrelian. Sa investigasyon sang Davao Police, naginom-inom si Nicolas upod ang ilang mga abiyan sa sulod sang balay sa sospek. Nakik ang sospek nga madugay na ini nga nabuksan sang pertahan. Nag-initay ang duha kag may pagbinaysay nga nagluntad. Gilayon nga nagko-suspect sang binangon kag gilabo ang biktima. Preso ng suspect apang nagisaryahanay ang duha sa kakampo nga mag-areglohanay nala.
Sa dugang nga balita, ginkumpirmar ni Major Miles Jeron, hepe ng Kalinog Municipal Police Station, nga isa sa 4 ka mga suspetsado ang ilagin pasakaan sang kaso sa pagpangawat sa isa ka pawn shop sa Kalinog, Iloilo sang Abril 27. Nagwa man sa investigasyon sa Kalinog Police nga kabahin man ng suspect sa nagsulod sa jewelry shop sa isa ka mall sa Banwa, Sampavia sa Disyembre. Sa diin, ang modus kaangay sang termite gang. Ganid ako ang posibilidad suno kay Jeron nga konektado ang grupo sa termite gang, ilabi na nga pareho gid ang ila modus. Lunsay taga Luzon ang 4 ka suspect kag nagapangidaron sang 30 tubtob 40 anyos. Posible nga may mga upod pa ang mga ini. Ginkonfirmar man sang hepe nga may pickup nga salakyan ang grupo nga nagaserbe getaway vehicle. Kaya ang isa dito napailan sa kaso sa Tabia, dali man ako naging at Kalinog. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. 21 anyos si nursing student nagapaninguha nga makatapos sa pag-eskwela pinagi sa pagpamasahe kag pagpanguma. Jaring istorya. Sa Sininga Kabukiran sa Barangay San Fernando, Talisay City, nagdako ang 21 anyos sa si Rex. Saksi ini sa kabudlay isang pangabuhi isang ginikanan bilang maunguma gani sa lamharon nga edad. Natunan niya ang magbulik sa ila. Pertigid ya kagamay sa sweldo, sir. So, kisa hindi namon mapaigo ang 300, bakal pa namon bugas. Sudaan namon, kisa ang uga gani, sir, ginaano na lang namon, ginatunga na lang namon. Nabulag pang iya Iloy bangod sa diabetes. Makapila ka beses naman niya nagubang ila hayop-hayop sa mga naglabay na bagyo. Initanan ang nanging kusog ni Rex para magtinguha tubdob nakakita sa oportunidad nga makaeskwela sa bulig sa himata. Second-year nursing student na si Rex kag sa Bacolod City ini nagatinir. Sa kapuraot sa pabuhi, dili nagamit ni Rex ang diskarte nga inatunan sa ginikanan. Nagapanguma, nagamasahista pa kung gabi. Kag kung weekend, all-around housekeeper, waiter, kag nagapamasahe man. Nakita ko bala ang sakripisyo man sang akon nga Iloy kag amay sang una. Kung magubra lang ko sa campus, sir, pila lang ang sweldohon naton, inadlaw. Hindi lang iya pagtuon ang ginabuligan, kundi pati ang iya pamilya. Pasalamat ko kay tanan sila daw gaano gid bala gabuli gid bala sa amon. Gabi na sa katulog kisa aga pa na sa kamata. Siya na lang gid bala sir ang masiling namon nga pag-asa namon. Bilib man sa kapisan ni Rex ang isa sa iya mga amo nga si Jory. Anybody should really engage in hard work. I mean, I don't think you can succeed without that. Handom ni Rex nga magserbe nga inspirasyon sa henerasyon. Ilabi na sa mga nagakadulaan sa paglaom bangod sa pagtilaw sa panahon. Laban lang. So, in this life, so kinanglan tagid ya maglaban. Adrian Prietos, One Western Visayas. Mga kapuso, yara na sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang ginamonitor nga low pressure area samtang nangin bagyo na ang isa pa ka LPA nga yara sa Guasang Par. Sunod sa pag-asa manubo ang tsansa sang LPA sa sulod sang Par na mangin bagyo pero magapaulan na sa iban nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Ang bagyo sa Guasang Par malayo pa pero posible magapalapit kag magasulod sa boundary subong nga semana. Sa datos ng Metro Weather, manubo ang tsansa sang ulan sa Western Visayas kag Negros Island Region magluwas sa Antique kag iban nga bahin sang Negros Occidental. Mga puso, yari na mo dapat bantayan sa nabilid nga 3 kagabi sa Encantadia Chronicles Sangre. Magatubang si Tera sang pinakamabudlay nga pagdilaw. Masarangan bala niya nga lutuson si Betena nga nangin iabyan. Bantayan inatanan sa Encantadia Chronicles Sangre 8:05 p.m. sa atong Jemmy Prime pagkatapos ng 24 oras. Dinayhan taguri Joey si Jin Ho para maproteksyonan sa mga sindikato. Asasan oblan nila masarangan nga magpalagyo. Bantayan ina sa Never Say Die 8:55 sa Jemmy Prime.
Samtang balantayan subukan mayong isa ka kapuso series ya kamao. Pagabidahan ini ni Anton Vinson. Ano ay han ang mga pagkilaw nga maagyan ni Makmak nga mas mapabakod sa iya handom nga mangin boksingero. Bantay na sa kamao. Nagpadulong sa Iloilo City Police Office si Senator Jingo Estrada nag-turnover ang pulo ka mountain bikes para sa kapulisan. Ginapatigayan ceremonial turnover sa ICPO. Tinutuyong nga mas mapasangkad pang police visibility sa mga lugar nga hindi mahapos nga ma-access sa patrol cars sa mga kapulisan kaangay isang Iloilo Esplanade kag mga barangay. May dugang pang 20 ka units ang bike ihatag sa ICPO sa masunod nga bulan sunod sa Senador. Mga kapuso, hambal nila, love conquers all. Bisan sa alamat sang mayon kung sa diin wala sang nakapugong sa pagpalanggaanay ni Magayon kag ni Pangaronon. Iniman ang ginpamatudan sang couple sa Legazpi, Albay. Naabtan sang paglupok sang bulkan mayon ang seremonya sang ilang kasal. Sunod sa bride nga si G sa reception na nakuhaan ang madamol nga aso kag abo nga ginbuga sang bulkan. Wala man kuno sang napilasan. Mas naging espesyal ang moment bangod na capture sang camera ang pinakauna nga pagtilaw nga ginatubang kag nalampuwasan nila bilang mag-asawa. Congratulations, G and Martin! Kagina ang mga pinakadalago kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa tutubtub subong, matudod nga serbisyo gidlang.